Yun, good morning mga kadogo. Ito, kaliligo ko lang, maliligo ko. Ayaw kong palisin yung mga aso ko. Ito, sunod na sunod eh. Tatakasan ko muna mga kadogo ah. Hindi, papagupit muna ako. Para pogi. Yan mga kadogo, pogi na ah. Nakatapos na magpagupit eh. And after ko magpagupit na yun, inasikaso ko yung mga gagamitin ng ating mamadam na si Pickles dahil malapit na po itong mga anak. So, nire-ready ko na yung mga carpet. And yung mga gagamitin nating pamunas ng mga puppy, mga basahan, towel, and everything kasi baka biglang mga anak. Kaya nire-ready na natin. Halika, samahan niyo ako. Pasyalan natin yung aking labahan. So ito, mga kadogo, naglalaban ako ng mga gamit ng ating mamadam. Yung tuwalya, basahan, and ito yung carpet niya, nilabang ko na mga kadogo. Kasi yan ang gagamitin niya pag nanganak yung puppy, dyan sila ilalatag ko yan doon sa magiging place niya kung saan sa mga anak. And even sa whelping box, lalagyan ko ng carpet. Pansamantala, mga 1 week, carpet sila para yung mga puppy mainitan ng konti yung katawan. So ito mga kadogo lalaba muna ako mga kadogo. Oh, so yun mga kadogo, no? Kakatapos ko lang masikasuhin yung mga gamit ni Pickles dahil nararamdaman ko baka itong week na to or hindi man next week. Okay? So, ang balak ko ngayon mga kadogo, gumawa ako ng whelping box. Actually, hindi whelping box kasi ang ginagawa ko sa kanila, dati gumawa ko whelping box, di ba mga kadogo? Remember? So, mahirap ang gawin. Ang ginagawa ko lang ngayon, mismo dun sa floor ng kennel. Tapos, magkakaroon ng barrier na letter L, bali magiging square siya. Papakita ko pag nagawa ko. Para lang hindi makalabas yung puppy, nakakulong yung mama dam at puppy sa 4 inches na kahoy na nakaharang sa kanila. Para lang hindi mapunta kung saan yung puppy. Parang whelping box na rin yun kasi naka-corner yung puppy doon. Ang ganda lang kasi doon, nakikita mo kagad yung dumi dahil andun lang sila sa mismong kennel na may harang ng 4 inches na kahoy. Parang may bakod lang sila doon. So, yun ang balak ko ulit. Ganun ulit ang gagawin itong whelping box ng mamadam. Tapos yun nga, lalagyan ko ng carpet. Dahil hindi pwedeng sa lapag lang malamig, mga kadogo. At medyo vulnerable ang mga puppy pag bagong panganak. So, kung mga 1 week or 5 days na siya, dapat may sapin pa, may carpet pa at lagi na lang lilinisin para hindi dumikit yung pupo sa balahibo. Kasi kung didikit uli sa balahibo yung pupo mga kadogo, nagkakaroon sila ng dandruff. Tapos pag natuyo yung pupo sa balahibo, nababakbak, nakakalbo sila. So kailangan lagi rin nililinis. Hindi naman kailangan liguan, hindi rin kailangan lamusan. Basta punas-punas lang ng konti yung puppy everyday. Kasi for sure, magugulungan nila yung ihi at pupo nila kahit konti. Siyempre, pupo is bacteria pa rin yan nila mga kadogo. So yun mga kadogo, maybe tomorrow gagawa na ako ng whelping box or obserbahan ko muna. Saglit lang naman yun. Kahoy lang yun na 4 inches or 3 inches ang taba na nakaharang dun sa sahig na naka-letter L. So, dalawang pader at siya, letter L. So, square ang kalalabasan, di ba mga kadogo? Parang whelping box. Makikita niyo yun mga kadogo. So, again, mga kadogo, dito muna, pahinga muna ako. Ito, kakagaling ko lang din sa pagupit. Pogi na, mga kadogo. Dito muna, mga kadogo. Thanks for watching. Thank you for watching.